Marami ang nag-request sa atin mga kamatyas. Nabasa ko sa comment section ng ating mga upload videos dito sa YouTube. Sinasabi nila, Coach, paki-analyze naman yung naging laban nila Pragdananda at ni World Champion Gukesh. Dahil doon nagkaroon ng break, umalagwa ang score, lumipad talaga. At talagang halos hindi na maawat. Kaya nag-champion si Prag at naabutan pa si Wesley. Maraming mga ganun akong nababasa eh. Kaya ngayon, iimbestigahan po natin mga kamatyas, no? Papakiramdaman natin, tapos sa bandang huli ay magko-conclusion tayo kung ano yung talagang naramdaman ko at sa iba pang mga bagay-bagay. Ayan. Pero bago yan mga kamatyas, ano, iwanan ko muna kayo ng puzzle atid sa atin ng Internet Chess Club application. Ito po yon. It's white to play. Ano kaya ang magandang gagawin dito ng white na talagang matindi sa ayaw at sa gusto ng black, mapaparesign? Sige po, pakilagay nyo lang sa comment section below ang inyong mga makikitang kasagutan. Sa mga wala pang Internet Chess Club application, madali lang po. Free lang ito, downloadable sa Play Store at App Store at gawa na kayo ng account nyo. Free lang din. Magagamit nyo na ang application na ito pang puzzle-puzzle, pampalakas ng analysis natin mga kamatyas. Alright, birahin na natin ito. White dito si World Champion, tumira ng D4. Nag-Knight F6 si Prag. C4, E6. Dahil pareho naman silang Indian, kaya ito po ay Indian defense. Knight C3, Bishop B4, Nimso Indian defense. Grabe ang Indian, ano, sikat sa opening ng chess, no? Kings Indian, Queens Indian, Nimso Indian. Ang daming mga Indian. At nag-A3. Ayun, medyo kakaiba tong in-apply ni Gukesh. A3. Madalas kasi natin nakikita si Wesley ang paborito yung A3 approach eh. Tapos yung classical Queen C2, yan ang madalas. Pero itong A3, parang in-invite pa talaga ang bishop na kainin ang knight niya. Kinain nga. Yan nga purpose niyan eh. Para ma-double pawn at mamaya may gagawin yan kung bakit dino-double pawn ng black yan. At B6, ayan. Para ihatid naman ang bishop sa A6. Kasi ang kukuntiryahin dyan, mga kamatyas, itong C4 at ang C3, yan ang pine-pressure dyan eh. Pero ito talaga mainly yung C4. Bishop A6, Knight C6, Knight A5, yan ang galawan. F3, ayun. Para buuhin naman ni Gukesh ang sentro, mag-E4. So typical pa rin yan, mga kamatyas, no? Matibay yan sa puti. Knight C6, agad namang tinakbuhan ka agad ng knight para dadalhin yung knight sa gilid. Ito nga ang kukuntiryahin eh. Tapos Bishop A6. Yan talaga tema dyan. Pero may naalala ko yung iba nagsi-C5 muna bago mag-Knight C6. Pero ito, ang bilis eh. E4, Knight A5. O diba? Ang bilis, no? Ang bilis. Gusto ka agad kunin yung C4. Bishop D3 develop. Ayan na. Yan ang yan. Alam niyo kung bakit alam ko to mga kamatsats? Kasi nga, nung nagsimula ako nung bata ako, D4 player ako eh. Sa mga tournaments, D4 talaga ginagamit ko. Minsan tinitirahan ako ng ganito. Una ko naalala sa ka-teammate kong si Grandmaster na ngayon, kababayan natin, John Paul Gomez. Ayan, pag nagpupunta ako sa bahay nila, nag-i-sparring kami. Naalala ko to, lagi niya ako tinitirahan ng ganyan. Nimso Indian player kasi yun, tsaka Queens Indian eh. So, parang nabugbog na ako sa ganyan dati noon eh. Bata pa lang ako. Queen E2, para depensahan yung pawn C4. C5, ayan na nga. Hinuli. Kasi meron kasi nag-C5 agad bago ilagay yung knight doon. Pero ito nahuli sequence, no? C5. Para ma-fix muna yung pawn C4. Baka kasi gumanon eh. Di ba? Makakawala pa. O kaya, C5 para ma-fix talaga yan. At mamaya ay talagang mas lalong lilingkisin yan. Knight H3. Develop. Dito mga kamatya, sa atras ko lang ng konti. No? Meron akong kinaiilangan. Paano kung mag-E5 dito na tipong atake dito? Saan pupunta? Babalik. Ang pangit, ano? Pangit. Pinabalik eh, oh. Pero sa evaluation bar, healthy naman sa black. Healthy, no? Tapos, saka pa lang magda-Knight H3. Idea kasi ng Knight H3 sa ganyan, gagano, Knight F2, Knight E4. Kukontrolin yung D6. Yan ang malalim, ano? Malayo. Pero yun talaga temahan doon. Pero dito, Knight H3 muna eh. Hindi muna binitawan yung E5 eh. Kinain ang D4, si D4, at Rook C8. At ito pong laban nilang ito, long game to mga kamatyas ha, hindi Armageddon to. Long game pa lang to, kaya nga pinapakiramdaman natin eh. Marami nagkasabi, bigay daw ang laro eh. Tingnan natin.
sa bungad pa lang, sa opening pa lang, medyo masasabi ko po na parang may pagka-risky ang pinasok na linya dito ni Gukesh. Pero hindi ko sinasabing inihulog o sinasakyan ko lang po at sinunod ko lang na imbestigahan ito dahil sa dami ng messages na natanggap ko. Pero hindi ko pa sinasabing ito'y talagang totally hulog. Risky lang ang pinasok kasi parang yung kasi yung C4 naiilang kagad ako eh. Nag E5. Good move. Bumalik. Linya pala talaga yun ano. Knight F2. Ayan. Pag Knight F2, novelty mga kamatsas. Bagong luto. Oo, pero nasa choice din naman ng computer, Knight F2. Pero ang number one choice ng computer ay Bishop G5 at Knight to G5. Mas napopormahan ako dito. Oo, may pressure sa sa H7, sa F7. Tapos ito yung pinakagusto ko dyan, yung Knight E4 at mapuntahan yung D6 square. Yan ang pinakagusto ko dyan mga kamatsas. Pero Knight F2. Pero hindi ko nasabi, no? Old lines ay Bishop G5 at may tumira na rin po ng Bishop D2. Yan ang tinira naman ng human. Bishop G5 and Bishop D2. Ayon po sa recorded Masters Opening Database. Balik tayo. Knight F2 at nag-F5. Ayan. Dahil gustong pigilan dito ni Prague yung matinding paparating talaga na Knight E4, Knight D6. Ay, napakatindi nun. Paparating lang yung knight dyan, napakatindi na. So, in F5. G4. Ayun. Okay. Teka muna. G4. Binad mo ba ng computer? Risky, ano? Risky. Pero ang idea naman is, kumbaga parang basagin ang F5 na yan, binalagbagan ng G4, ano? Okay, pero ang normal move lang daw dito ay simply Bishop D2, mga kamatsas, or kainin via en passant capture at D5. Yan ang mga pang DE ng tira. Ayon sa computer engine Stockfish. Pero, G4, yun lang mga kamatsas. Wala sa pagpipilian. Pero, nakikita ko naman, may pressure naman dito sa F5. Pambasag eh. Knight B3. Ganun. Teka muna mga kamatsas. May threat din pala dito. Okay. Gusto ko sana ibalik eh. What if kainin or kain, di ba? Pero itong Knight B3, meron naman palang threat sa D4. Okay, so hindi ko na ibabalik. Choice din pala yan kasi may kain dun eh. Nag-Bishop B2! ayun mga kamatsas. Ayun. Ito pala yung nakita nabasa ko sa comment to eh. Coach, parang ganun-ganun lang magposisyon. Pahina lang ang tira eh. Binibigay yung mga tori-tori, mga pyesa. Ayun. Medyo weird nga tong Bishop B2 sa isang banda mga kamatsas. Pero ang idea naman ni World Champion is maproteksyonan ang D4. Kumbaga mas minatamis niya. Lalim ano? Na ipakain ng tore, wag lang bumagsak ang kanyang center pawn. Pero alamin muna natin ano ba ang dahilan? Matimbang ba talaga yung Bishop B2? Actually yung Bishop B2 ay second choice ng computer engine mga kamatsas. Second choice. Bishop B2, no? At ang number one move is, grabe, matindi pala. Talaga palang, dapat palang ibigay pala talaga yung rook sa A1. Kasi Bishop B2 binigay, di ba? Ito nga, mas malala eh. Number one move ng computer, GF5. Na halimbawa, mapukaw na kainin ang tore sa A1, may Knight E4. Wow. Grabe, kalalim. Knight D6, ang gulo nito. Magulo to. Continuation po ito. Queen H4 check. Tapos King D1. Tapos Knight B3. Tapos Bishop G5. Queen H5. And then Bishop E3 para protectional ang D4. Na dito, grabe no. Lamang ng isang tore ang black pero hindi naman, lamang pa rin ang black pero hindi naman ganun kalakihan. Kumbaga parang palag-palag pa. Pero yun lang, totally pangit na ito sa puti. Kasi rook down eh. Pero pwede palang pakain yun, ano? Sige, balik tayo mga kamatsas. Nagkakaroon tayo ng mga points, no? Ng mga anggulo na ito palang tore talagang dapat ipakain. Yun nga, number one move ng computer, eh. Pero nag-Bishop B2. Okay, sinuportahan ang rook sa A1, protection. Pero teka muna mga kamatsas, yung pinakasimple lang po. Sorry. Yung pinakasimple lang. Yung abot lang ng ating makikita. What if rook B1? Diba? Wag nang sumabay dyan. Rook B1, simple lang. Diba? Yan naman talaga ang natural response natin eh. Sa sa nakikita natin, may knight takes D4. Ganun ba kalala yan? Halimbawa kung mag-queen E3. Grabe. Grabacious. May rook takes C4.
may sunod-sunod palang sapak ng combo doon na hindi pwedeng capturein to mga kamatsas dahil may knight C2. Naku, masakit. Napakasakit, Kuya Eddie. Ika nga. Oo, may ganun pala. May ganyan pala mga kamatsas, ano? Malakas. Nakapinto. Halimbawa magkasling. F4. Hindi pwedeng kainin. May double na naman. Check. Kain ng queen. Mahirap din pala. Queen E4. D5. En passant. Knight F6. Hahabulin. Talo. Walang pupuntahan ng queen, oh. Queen E5, kain yun. Queenless. Pag kinain to, kain yung queen. Queenless. Ayun, okay. Sige, medyo medyo matindihan lang. Malalim lang mga kamatsas, ano? Pero yun ang malala pala pag nakain tong D4, malala. Kasi pag knight takes D4, may kasunod na rook takes. No? Kaya pala ginawa dito ni Gukesh, bishop B2. So naunawaan na natin yung bishop B2. Mas gusto niya proteksyonan yung D4. Kain. Wow! Pero ito nakita na naman natin kanina to eh. Tinira talaga to eh. Kain. Grabe. Binitin muna yung knight oh. Pero dahil may pundasyon na tayo na ginawa talaga yun eh, di ba? Ng computer mismo. Pwede kayong mag-check mga kamatsas ha. Pwede kayong mag-check. Kasi itong game naman ito ay referensya nito nasa chess.com naman eh. So buksan nyo lang yung engine, makikita nyo. So GF5. Kasi kung kakainin ito, simple lang. Makakapag-develop na yung black tapos makakapag-castling na. Okay, kumbaga parang buong-buong quality down lang ang puti, mild na mild, walang kasapak-sapak eh, no? Wala man lang kakilikiliti eh, ika nga eh. Pero dito mga kamatsas, kinain yung pawn F5, pinatakas si Prague. Dito talaga at risk na talaga, no? Yun nga, pagpili pa lang ng opening ni Gukesh, medyo parang risky na talaga kagad. Yun ang masasabi ko sa opening choice pa lang ni Gukesh. Kaya nagkaganito eh. Risky na kagad eh. Knight B3 takas. Rook G1. Talagang binomba niya ng binomba Atakador At one rook down siya dito one rook down. Knight H6. Bad move naman ang binitawang tira ni Prague. Teka muna, ilang minuto ginamit niya? From 53 minutes 48. 5 minuto, no? Nag-isip siya. Pero ang accurate move pala dito, mahirap makita. B5 mga kamatsas. B5. Pag kinain ito, Queen A5 check. Yun ang purpose ng B5. Dudungaw ang queen, may check. Pagka tumakbo doon, Knight C1. May pang-istorbo. Pag kinain, tapos halimbawa King G2, Siyempre, pag na-simplify na, wala na. Tamlay na yan, sabay balik. Mananamlay ang atake dito ng puti. Wala na eh. Na-exchange na yung tore na mas lalong malakas ang pressure sa king side. Balik tayo mga kamatsas. Nag-knight H6, bad move. Nag-F6. Teka muna, ito ba pinakamalakas F6? Number 1 move ng computer, F6. Kasi inisip ko, why not rook takes G7? Magro-rook G8. Ayun. Talagang hahabulin to the max. Hanggang dulong hahamunin mga kamatsas. Okay. So, pag kumain dito, hindi pwede may check doon. Imagine, di makakadungaw dahil may knight na nakaabang. Pasensya na po, nag-iba boss ko ngayon kasi may sipon-sipon ako eh. Pero pag gumaling po, babalik na ulito. Kumapal eh. Rook G8. Ayun, mapupuwersa. Pagka gumanito, ay kain, tapos Queen G5. Okay? Yan, grabe, no? May sapat na depensa na magagawa dito eh. Kaya, pangit sa puti. Balik tayo. So, F6 talaga ang perfect move. F6. Tingnan natin. Kinain, GF6. Force naman, tingin ko eh. At, nag-Knight E4. Tingnan nyo po. Grabe, no? Alam nyo, ako ang assess dito, pakiramdam ko, nakakatakot ang black. Natatakot ako sa black. Kung ako ang, di ba, kung ako naman ang puti dito, parang feeling Mikhail Tal ang mangyayaring laban. Parang feeling spectacular murder ang paparating. Dami Ang king nasa gitna, bukas ang G5. Very annoying. So, hindi po biro ang side dito ni Prague actually.
Stressful siya dito. Kinain pa rin yung pawn E5. Dito po nangangailangan ng mataas na pundasyon ng depensa. Your defensive pattern, kailangan dito. Pag mahina ka sa depensa, patay ka. Todas ka. Kain. Knight D6 check. Tignan nyo, nakakailang yan. King F8. And Queen takes E5. Ayun, may threat doon sa Rook H8. Aray ko. Ang sakit sa ulo. Oo, masakit sa ulo to. Grabe, kakatakot ano? And I think only move naman yung Queen H4 check. Kasi po, kung magro-Rook G8 lang, nakakakita ako ng mga panggulong Queen F4 check, mga ganun-ganun eh, no? So, itong Queen H4 check with tempo at the same time to control the F4 square na po pwedeng gamitin ng white na maka-check, no? King D1, ilag lang. Rook G8, ayan na. Hamon, rook to rook, exchange. Kinain na ni Gukesh. Knight takes G8. Kinain yung Torre. Bishop takes C8. Na dito, hindi na rock down si Gukesh. Pero, one piece down pa rin. Lamang ng isang minor piece. Naku, mabigat pa rin yan. King C2. Hinabol ang knight ng threat. Knight A5, takbo. D5, syempre naman. Oo, kasi kung ikaw ang nasa white side, hindi ka pwedeng parang tahimik ka lang. Para makompensate, bumalagbag ka ng bumalagbag hanggat kaya mo. Yan ang tema na dapat. Yan ang mood na dapat maggawin mo. Wala na eh. Pagka tumahimik ka pa dyan, mild na mild ang ititira mo, lalong wala ka ng kabuhay-buhay dyan. So tama to. Gusto ko yung ginagawa talaga ng puti ni Gukesh. Queen H6. Good move, yun lang mga kamatsas. Hindi ko maiisip to. Bakit ano idea niyan? Parang wala akong nakikitang idea. Just to support the E6. Okay. Grabe yung Queen H6. So, yan ang mga binibiling tira. Yan ang pang-champion na tira. Malakar po ba, no? Simpleng tira pero covered lahat ang possible attacks na gagawin. Check man dito. Nag-King B1. Ayun lang. Yun lang. Ito yung isa sa mga tirang talagang pinaghihinalaan ng mga tao na nabasa ko sa mga comments na wala, parang pinahihina lang daw ang position eh. Parang sabi nila, biyahe to. Ibig sabihin no, parang bigay daw. Dapat daw ang tira ay Bishop C1. Yan ang may mga sapak na tira, mga kamatsas. Talagang nananapak. Pag nag-Queen F6, may ganun. Yan ang mga gusto kong makita natin na talagang talaga, may kikig talaga yan, yung mga ganyan, no? Teka muna, mali, Queen F4 check pala, sorry. Malabo na mata ko. Pagka humarang, grabe, no, pagka gumanon, may kain dito. Yan ang mga resistance na sinasabi, mga kamatsas. Ano bang tawag dyan? May tawag dyan na English term eh. Yung tenacity, tenacious move. Kakayahang lumaban sa kabila ng nasa pinagdaraanan ni mahirap. No? Tenacity. Queen H6, balik tayo mga kamatsas. No? Pero nag-King B1, tumamlay. Imbis sa Bishop C1. Kinain ang D5, CD5, D6. Okay, tineret ang Queen. Hindi na tuloy maka-Queen B8. Yun yung mga bigat na tira sana eh. Queen G3 umatras. Knight B7. Okay, umalis man ang Queen. At least yung Knight ay magamit na kasi pangit sa edge of the board, walang gamit eh. Tapos, protected na yung D6. Pag umalis na to. Bishop C1. Yan ang kahapon pang pinapatira na mabagsik. Queen G7. Talagang nasa karapatan naman ni Gukesh na queen to queen. Siyempre naman, ayaw ka naman. Kailangan talagang umayaw. No time na makipag-exchange. Patay na. Wala nang kabuhay-buhay. So, Queen H4. Queen F7. Threat yun. Wala naman check, no? May knight. Yan ang mga pangsakit sa ulo dyan, eh. Bishop A6. Bishop A6. Okay. So, balak bang kainin. Tapos, maka-check dito. Queen F5 check. King A2. Queen takes D5 check. Kinain. Bishop C4 harang. Queen F5. Dito po mga kamatsas ay isinuko na
ni world champion Gukesh. Tawag nung iba dyan, nababasa ko isinuko na raw kay Insan. Ayan. So, malaya naman po tayong magbigay ng mga opinion, mga kamatsas. Actually, ito po ay third in a row na naipanalo ni Prague sa long game. Kasi yung una niya kay Ferruccia. Pangalawa, kay world number 1 Magnus. Ang bigat, no? Grabe pinagdaanan. Tapos pangatlo to. At pang-apat nga, yung kay Magnus nakita na natin yon, di ba? Yung laro niya. Tapos yung kay Kamer naman, kahapon inanalyze din natin yun sa ating last upload, di ba mga kamatsas? Reviewin nyo na lang po kung gusto nyo makita. Yung kay Ferruccia, hindi ko na inano kasi masyadong tatagal ang video natin pag siningit ko pa yun So, ang masasabi ko po dito mga kamatsas, no, malaya naman tayo magbigay ng opinion. Totoo yan, talagang mas lalong lumipad ang score ni Prague nung naipanalo niya kay Gukesh. Pero, consider din naman natin yung matinding pinagdaanan ni Prague. 'Di ba? Bago natin paghinalaan to. Pagpalagay na, no? Grabe, Ferruccia, malampasan mo si Magnus. Doon pa lang kay Magnus para lampasan niya talaga. Grabe. Condition talaga siya. Deserve talaga. Kung ako po ang pahatulin para lampasan niya yon. Ngayon, pagpalagay natin kahit wala tayong ebidensyang sapat, hindi naman natin masasabi na, oo, binigay talaga to. Pero, sa pakiramdam natin, malaya naman tayong makiramdam. Malaya naman tayong magbigay ng opinion. 'Di ba? Marami akong nabasa, binigay daw Sakyan natin, pagpalagay na, binigay. Wala tayong magagawa. Alam niyo kung bakit? Sabi kasi nila, wala na kasing pag-asa sa score si Gukesh Mamiminsala lang siya sa kanyang Insan. 'Di ba? Kaysa naman ibigay kay Wesley, ibang federation, ibang bandila, sa kapwa na niya, magka-teammate pa to, magkababata pa to. Mula bata pa, magkakasama na itong mga to. Pero sa akin kasi, ang point ko doon mga kamatsas, hindi na natin mapipigilan meron mang ganyang mangyari. Alam niyo kung bakit? Dalawang Indian sa 6-man field Siguro, pagka ganito, mag-adjust siguro ang organizer. Mas maganda, 1 player per federation para walang masabi. Tapos, hanggat maaari, 1 player per federation. Pero, siguraduhin namang baka naman ibang federation nga itong isang sasali. Trainer naman nung isang player. Pwede rin mangyari yun, di ba? Magkaibang bansa pero trainer niya, second niya. Alisin din yun. Dapat yun talagang totaling walang relasyon. Hanggat maaari talagang Super GM per federation, kung 6 man yan, magkakaiba. Yun sana maganda. Kasi panahon pa ni Bobby Fischer, talagang nireklamo na niya yan Kasi, biri mo round robin, tapos ang daming Russians. Tapos ang Russians, kilala pa sa nagkakaisa. Grabe, ang unity ng Russians. Nagtutulungan. Sa US kasi iba ang iba po ang style. 'Di ba napanood natin sa The Queen's Gambit na yung mga US daw kanya-kanya. Actually, nung na-interview ko, nakausap namin si GM Liang, naglaro nitong nakaraan sa Baghouse. Tinanong ko kung meron bang silang coach, parang tinutulungan ba sila? Hindi hanggang sa panahon ngayon, kanya-kanya raw sila Kung matatandaan nyo po sa World Chess Olympiad, di ba? Ang lineup Nakamura, Wesley So, Caruana, nung nag-champion sila, Aronian, pero actually daw, may kanya-kanya silang preparasyon, hindi sila nagtutulungan. Ganyan ang US ngayon Ganun pa rin ang US kanya-kanya sila. Hindi sila yung parang tulungan, hindi kagaya ng Russians kaya dumami ang number of grandmasters. Tulungan. Makikita naman sa resulta bakit ang dami nilang GMs. Tulungan Nagtutulungan. May mas malalim pang tulungan so hindi na natin i-explore yun. Which is yun ang nakikita ni Bobby Fischer, yung malalalim pang tulungan nila. Yan ang nabasa ko dati time ni Bobby Fischer. Ayaw niya talaga sa isang round robin na may magka-federation. Hanggat mare isang player per federation. Sang-ayon ba kayo doon, mga kamadyas? No? Yun ang sa akin. Para wala nang ganyan-ganyan. Kasi kapag may 2 federations sa sumali talaga, tanggapin mo. Pinayagan ng organizer Kasama yan sa laro. Gusto mo mag-champion, tibagin mo yan dalawang yan. Ganun lang yun. Sige po, malaya kayo magkomento sa comment section mga kamadyas. Ano po ang inyong saloobin? No, dito po sa opening pa lang naramdaman ko risky opening ang pinili ni Gukesh. Risky hindi siya talagang balagbagan talaga Kumbaga pangpatayan talaga, hindi pa nablahan
Tapos, yung sinasabi nila na parang pinapahina, pinapakain yung mga tore, parang pasok naman sa nature ng computer and pasok sa nature ng linya, no, na nakita natin. Oo, parang binibigay talaga yung tore doon eh. So parang sa isang banda may katwiran naman doon. So, yung nga lang pag di natin titignan kasi with the reference of computer, parang sinasadya na pinapatalo talaga. Pero nagkaganyan man ang posisyon, ang masasabi ko po, bungad pa lang kasi risky variation na yung pinasok eh. Kumbaga talagang ano talaga, hindi siya panablahan. Magkakatalo't magkakatalo. Yung nga lang na timing na nanalo ang leading kumpara dun sa wala ng pag-asa kasi nasa baba si Gukis eh. Kaya dumagdag ding factor yun kung bakit napaghihinalaan ngayon ng mga kamatsas natin na nababasa ko ang komento sa comment section. Maraming salamat po mga kamatyas at bahala na kayo sa comment section below. Sa mga gusto pong mag-training, this coming June 12 na po ang start mga kamatyas. Okay, yun po ay Friday and Sunday ang schedule. Di man kayo maka-attend sa live training session, pero anytime merong replay kayong mapapanood. Kaya pwede nyo pong itry ang enrollment, no? Ang link nasa comment section below, nakapin lang po mga kamatyas. Para po sa inyo to, sa abot ng aking makakaya, gagawin ko po yung part ko. Suportan nyo na lang din po sa Kamatyas, sa YouTube natin, and then sa mga travel namin. Kailangan din po kasi talaga ng budget. Pasensya na po. Gaya niyan, pupunta kami sa Hong Kong this June 16 to 22 mga Kamatyas. Mimit natin si Wesley doon. Kung mamimit natin si Magnus, mas maganda. So marami tayong maka-captured videos doon. Mag-report tayo araw-araw ng daily videos sa Hong Kong. Sana lang ay pwede ang Facebook doon at YouTube. Yun lang. Pagka hindi pwede, VPN attack. Bahala na kung paano tayo makakapag-report. Maraming salamat po mga kamatyas at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.